Hi guys! So before ko i-share yung monthly expenses ko dito sa bahay, samahan niyo muna ako sa mga ganap ko this past few days. And then later on, i-share ko sa inyo yung list. Isa-isahin natin kung ano yung mga gastos ko. So, para may idea kayo, especially dun sa mga gusto o nagbabalak magkaroon ng pamilya, posible ba sa ekonomiya na to? Cause I think it's so easy to fall. Lab day. Once a month kasi yung lab ko for warfarin. Sine-check kung tama pa yung dosage. Tapos, every quarter yung iba pang test. And then yung check-up ko sa doctor. I like the flary-flary. Thank you, Ninang. Nag-check din ako kung may available na Dorma. Kasi galit na galit yung pimples ko. Active na active sila. Tapos parang since November pa siya pabalik-balik. Wala po. Yung warfarin po. Alternate 2.5 tsaka 5 mg. Parado ko naman. Bukas ko naman. Malalim.
Yan, guys. Thank you for watching. Iba na yung pwesto ko. May batang natutulog. Say hi! Hi, vlog! Ayan. Yan, sige. Si-share ko na sa inyo. Isa-isahin natin yung monthly expenses dito sa bahay. So, yan guys, yung 34,000 plus na yan pa lang yung fix. Hindi pa kasama yung ibang expenses. So, for example, this month, kailangan nang ipalinis yung aircon. So, per aircon, per unit, 1,500 yung isa. So, meron sa kwarto ko, tas meron sa guest room. So, hindi yun kasama. Tapos, yung nagpalit din ako ng gas. Kasi sakto January na ubos na siya. So, hindi rin yun kasama sa monthly expenses kasi hindi naman din siya talaga every month na papalitan. Usually 3 to 4 months. Depende kung gaano kadami or gaano kadalas nagluluto dito sa bahay. Tapos, yung sa food, hindi ko pa talaga ma-estimate kung magkano kasi nga madami pang stock from last month na grocery. And then, yung food din ni Covey, nung November kasi nag-stock din ako ng mga dog food niya, treats niya, and everything. So, hindi rin yun kasama sa month pa, ngayong month. Baka by next month pa magkakaroon ulit ng expenses. Tapos, ano pa ba? Yung grocery na yung 5,000 for food pa lang talaga siya. So, hindi pa kasama yung mga essentials.
So, pangligo, panglaba, yung mga detergent, panghugas, hindi pa kasama. So, usually pag nag-grocery talaga ako, umaabot siya ng 10,000. Pero ngayon nga, since may mga may mga stock pa ng ibang grocery dito sa bahay. So, hindi pa talaga alam kung magkano siya. Pero, estimated mga around ganun, 34, tapos 34 hanggang mga 40,000. Madami pa rin hindi kasama dyan kapag may mag-crave ng anything, gustong magpa-grab. Diba? O kaya may mga order online, ganyan. So, yan, talagang living expenses. Basic pa lang, necessity to live a life ng decent ngayon. So, ito kasing bahay, sa bangko kasi siya eh. So, kaya medyo mahal yung, mahal yung monthly niya. Di ako sa'yo nagpag-ibig eh. So, shortened yung period ng pagbabayad. Hindi siya katulad ng pag-ibig na 30 years. So, kaya mas malaki yung monthly niya. Which is okay na din kasi mabilis din siyang matatapos. So, at least hindi ako abot ng 50 years old bago matapos yung bahay. So, naka-mortgage siya. Tapos, yung internet ka pala namin, guys, i-share ko lang. So far, hindi ako nagkakaproblema ng internet. Globe fiber yung internet namin. Siguro, from 3 years na nakatira ako dito, mga twice pa lang nagkaka-issue. Pero hindi rin yung matagal siyang nawawala. Hindi katulad nung iba umaabot ng 1 week, ganyan. Tapos, every time na may pumupunta dito, tatanong nila kung ano daw yung provider namin. So, isa lang yung internet ko. Tapos, meron lang akong extender dito sa guest room. Ito, meron siyang extender. Xiaomi. Meron din sa taas. Doon sa isang kwarto. So, dalawa yung ganun. So, malakas siya. Nasa 1,000 plus ata yung ganon. So, effective naman so far yung mga extender na yun. Tapos yun lang, plug and play lang siya, nakasaksak lang siya. Hindi siya kailangan yung isi-set up mo palagi. So, convenient siya. Tapos, isang password lang yan sila. Kasi nandito yung pinaka-main niya. Ito sa likod ng TV. Ayan, nabubuksan yan. Sa likod, dito yung mga wires sa likod niyan. Tapos, yung tubig naman namin, usually nag-range lang talaga siya ng ganyan. 300. Parang simula nung nagkaroon kami ng hiwa-hiwalay na meter, etong unit namin. Hindi siya tumataas ng 400. Minsan nga 200 lang eh. Ayun. Tapos, sa ilaw naman, kasi yung bill na binayaran ko nitong January, nung December yan eh. So, mostly kasi wala kami dito nun. Ngayon, ang pinakamahal ko na naman na bayaran ng ilaw is mga 4,000 plus. Hindi umabot din naman ng 5,000. Pero yun yung pag nandito kami, or yung mga pinsan ko nagbabakasyon, tapos yan yung guest room, halos 24/7 yung aircon. Tapos yung sa taas ko, wala akong choice kasi wala akong electric fan doon. Aircon lang talaga yung gamit. Kasi naka-ano siya eh, naka-loft type siya. So, hindi kaya yung, hindi wala nang pwesto yung ano doon, electric fan. Ayun, ilaw, tubig, internet, food, house. Ayun, yung sa medicine ko pala, ano yun, discounted na yon because of the PWD card nga. So, hindi ko alam kung magkano. Malaking tulong din yung 20% na discount. Hindi ko alam kung magkano yun kung walang discount. Tsaka yung 3,200 na yun, nabawasan na yung gamot ko nun. Kasi before, nung nagkaroon nga ako ng injury sa paa, 5 gamot yung tinitake ko everyday. So, since medyo okay na yung paa ko, hindi ko na din siya tinitake. So, yung medicine lang
tinitake ko everyday is yun nga, yung for lupus ko, tsaka yung for apas. So, 3 medicine. Bali, 4 na medicine yun. Everyday. Ayun lang. Thank you for watching.